Grabe, bilis oh. Ayan oh. Alright guys, try natin tong candied strawberry. Alright, eto na guys. Ang ganda oh. Okay guys, try naman natin tong Hello Donut. Alright guys, next na tayo. One single. Japanese fried chicken. Andito tayo ngayon sa Osaka guys para makita what Osaka looks like during winter time. Let's go. What's up guys? Welcome back to our Winter in Japan episode. And for today's video guys, binisita naman natin ang Osaka. Nandito tayo ngayon sa Osaka guys para makita what Osaka looks like during winter time. Kaya tara guys, samahan nyo kami, sabay-sabay nating explore ang Osaka in winter time. Let's go! Dito tayo sa Shinsaibashi area mag-iikot-ikot guys. And ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga pwede nyong puntahan dito sa Shinsaibashi area. Alright, dito tayo ngayon sa America Mura. Dito sa lugar na to guys, maraming mga stores dito ng mga second-hand clothes, bags, luxury watches, jewelries and everything. Andito na sa lugar na yan. And take note guys, maganda yung mga second-hand items nila dito. Let's go! Eto guys, first stop, tingnan nyo. Second Street, pasok tayo. Ayan, tingnan nyo guys, meron silang Louis Vuitton, Gucci, Dior. May mga luxuries din sila dito. Bukod dun sa mga usual na mga brands lang. Ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, puro mga second-hand sneakers. Ayan, meron silang Rookie of the Year. Ayan, hindi ko nakabisado yung mga ibang mga colorways ng mga Jordans. Pero ayan, tignan nyo na lang. Napakarami yan, puro used yan. And kung titignan nyo naman guys, maganda pa rin yung quality nyo. Ayan. Diba? Usually kasi diba, si Japan kasi guys is really known na magaganda yung mga second-hand na binibenta nila mga items. Kasi may mga class-class na ngayon. Dito naman may mga jackets, mga sweaters. Anong brand yan? Moncler. Tama babasa ko. Grabe, tingnan nyo guys. 169,900. Pero ang ganda nyo. So may mga jackets din dito. Ayan, marami pa mga jackets din. May mga Supreme. Ayan. Kasi ito, may Stussy din dito. Ayan. Yung mga naghanap na Stussy, dito nyo siya makikita. Meron sila dito. Ayan, marami pang mga jackets, mga caps. Hindi lang ako sure kung meron ba silang mga brand rin dito. Ayan guys, tingnan nyo, meron din sila mga luxury bags, Louis Vuitton. Ayan, diba? So halos lahat, meron na rin sila dito sa store na to. And maraming mga ganitong klaseng store dito sa America Mura. Kaya tara guys, ito pa tayo. Papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klaseng store dito sa America Mura. Let's go. Anyway guys, try muna natin tong Iki Casuteria or Casutera. Ayan. Usually kasi kapag nagdadaan kami rito, sobrang haba ng pila. So, wala kaming chance na matry siya. So, anyway, ngayon, walang pila. Subukan na natin siya. So, para siyang, moshi manju. Grabe, bilis oh. Kaya ito yung bibili natin guys, yung Casutera Fondue. Ayan yung price niya. So, 500 yan yung price niya. Ito, dito may niluto na siya. Hintayin natin. Ayan, biniligtad. Boom, biniligtad ulit. Go, boom, ayan na. Freshly made. Alright guys, ito na yung order natin. Iki Casutera here in Osaka. Alright guys, try natin to kung masarap nga talaga. Kung bakit pinipilahan, let's find out. Uy, ang lambot ah. First impression, napakalambot ah. Damihan natin ng whipped cream. Ayan na. Let's do it. Lambot. Oh my god, ang sarap. Wait, damihan natin whipped cream. Ang sarap na ito. Grabe guys, ang sarap niya ito. Solid to, promise. Ayan, ang lambot to. One more. Kaya pala, ang daming in-order ng babae kanina. Ang lambot niya, tas very light lang siya. Kasi ang ganito, maubos mo agad. Ayan, oh. Ayan guys, makikita nyo maraming mga naka-sale na mga clothes dito. Ayan, oh. Diba? Para siya mga ukay. Ayan to. Sunod-sunod yan. Mula dito hanggang doon na yan. Ayan, oh. Guys, tignan nyo, mga used Jordans. Nasa labas lang naka-display. Oh. Ay. Ayan, tignan nyo. Ayan, di ba? Nasa labas na naka-display. Oh. Ayan, dami pa sa loob. Ay, ang galing na ito. Chuck Taylor na na Lakers. Full Celtics. Daming Chucks oh. Oh, ang ganda oh. Pasok tayo. Ayan, puro Chuck Taylor dito sa unahan. Dito sa kabilang side naman, mga leather shoes. Ayan. Buti na nga lang yung mga pinapasok natin store pwede mag-film kasi yung ibang mga store dito bawal mag-film. Kaya ganun yung daming tao. Tinitingin. Balik tayo din kasi maraming tao dito. Ayan, may mga sweater din sila. And ang maganda rin dito sa mga store dito guys, mayroon silang heater. Kaya ang sarap din pumasok. Lalo pag ganito kalamig. Ayan. May mga Lacoste din sila oh. Oh, New Balance oh. Meron din oh. Daming New Balance oh. Ayan oh. Tsaka Lacoste.
Alright, tara, ikot pa tayo. Eto guys, naka-sale yung Levi's, oh. Silipin natin. Let's go. Ganda ng jacket na to, ah. Naka 50 off na sila, oh. Parehas ang jacket natin to, oh. Magkano to? Oh wow, 19,000 yen lang to, oh. Mga around 9,000 na lang. Yan, oh. 8,000 lang yan. Jacket nila, oh. Denim. Parang kaparehas ang jacket ko. Okay, dun tayo sa taas, guys. Saka tayo. Ito guys, yung classic na 501. Ayan. Ato, rate cut lang siya. Bibili na sa AirPod kasi nagpapahanap ng 501 sa AirPod, eh. Last time, wala kami nakita. Pero ito guys, yung mga vintage nila ng mga 501, iba-iba yung pagkakayari. From 1937 up to 1966. Pero ito kasi yung yung pinaka parang popular na model nila. Do you have size 30? Okay yan. Can we check it please? Ito nga rin size 30. Sa AirPod na lang bibili ko. Ang mahal, eh. 12,000 guys. Ito, 1947 vintage. Kasi talagang love na love ni AirPod tong Levi's talaga. Yan ang favorite niyang jeans. Karami naman ng mga tata, Levi's talaga yung favorite nilang jeans. Anyway, dito pa guys na may naka 30% off tong jacket na to. Marami pa silang mga naka-sale dito. Pero jeans talaga yung pinaka-sikat talaga naman dito sa Levi's, diba? Alright guys, ito din nabili natin. Isang 501 tsaka isang 505. 501 para kay AirPod. Sa akin yung 505. However, hindi siya naka-discount kasi naka-regular price siya kasi yan talaga yung mga bestseller nila, eh. Ayan. Pero anyway, kasi talaga matagal ang gusto ni AirPod yung 501 and also ako matagal ko na rin gusto magkaroon ng ng Levi's jeans. Kaya ngayon puputulan mo na rin itong akin. Babalikan natin after 2 hours. Alright, let's go. Thank you. Hindi talaga nauubusan ng tao dito sa Shinsaibashi guys, oh. Pinupuntahan talaga to ng mga turista kasi dun sa dulo, di ba? Nandun yung Glico sa Running Man. Eto guys, parating na tayo sa gitna, oh. Napakarami pa rin tao dun sa gitna, oh. Sa may Glico. Napapakita ko sa inyo. Grabe, ang daming tao. So ayan na guys, we are approaching the center. So ayan, kahit winter, kahit tapos na yung Christmas season, napakarami pa rin tao dito. Kaya yata talagang off-season dito. Ayan na guys, the iconic Glico, the Running Man. Oh, by the way guys, I don't know kung alam nyo na to, ha. Si Glico pala guys, is a Filipino. Isa siyang Filipino na nanalo sa marathon dito sa Japan. I'm not sure kung yun yung kauna-unahang marathon na ginawa sa Japan. Pero definitely guys, kahit i-google nyo, si Glico is a Filipino. Alright guys, for our first food trip, dito tayo sa Strawberry Mania. Ayan guys, swerte, medyo konti ang pila ngayon. Pero normally guys, sobrang haba talaga ng pila dito. So ayan yan, oh. So ito yan guys, yung candied strawberry nila. Ayan yung best seller nila. Meron din sila yung classic lang, yung walang candy. And also cakes. Tsaka ito, I don't know kung tawag dito, strawberry eclair. Ayan. So yeah, try natin to. Kung bakit siya pinipilaan, if it's worth the hype, kung masarap pa talaga siya. Let's go. Ito na guys, ang ganda, oh. Ang laki ng isa, oh. Etong mochi guys, try na natin to dun sa diba, sa Kyoto. So kaya ito na lang muna try natin. Alright, let's go. Alright guys, our first food trip, candied strawberry by Strawberry Mania. Let's go. Oh, tanggalin natin yung wrapping niya. Oh. Tamis yung strawberry. Very juicy and sweet. Yung strawberry niya, matamis, tapos may konting asim. Nag-complement yung asim niya dun sa tamis ng strawberry tsaka yung tamis yung, ito yung candy coat niya. Sarap, last piece. Solid guys, pasado, kaya pinipilaan kasi masarap. Approve. Guys, ito walang pila, pero subukan din natin kung masarap. Katabi lang siya ng Strawberry Mania. Ayan. Pero mukhang masarap kasi. Tsaka pagkakalam ko bago lang to, eh. Dati wala nito dito, di ba mahal, no? Subukan natin yung strawberry flavor. Ayan. Okay guys, try naman natin tong Hello Donut. Dito lang sa tabi ng Strawberry Mania. Let's go. Meron pa siyang ganito, oh. Parang effect dito. Anyway, try natin strawberry. Honest review guys, yung strawberry niya, mas matamis dito kay Strawberry Mania. Tapos yung donut niya, sakto lang, so-so lang. Kumbaga parang parang nothing special. Siguro kaya hindi rin tipong bilahan. Pero hindi naman talo, masarap din naman. Alright guys, try naman natin tong Japanese gourmet food torikara stick. Ayan, itong chicken nila. Normally guys, mahaba itong pila dito lagi. Pero swerte tayo ngayon, konti pila. Ayan, may pila na rin pero hindi naman ganun kahaba. So yeah, try natin. Let's go. Oh my god, naamoy ko na guys ang bango. Meron din silang fries. Pero best seller nila yung chicken. Torikara stick. Ayun, may lumilipad pa. Nakawalan chicken. Alright guys, next na tayo. One single. Take order. Alright. Thank you. Okay, waiting muna tayo. 30. Thank you. Alright, dun tayo. Alright guys, try natin tong Japanese fried chicken. Let's go. Lagyan natin timpla nitong original spices nila. Feeling ko spicy to, eh. Yung itsura kasi niya. Oh, amoy, oh. Alright, tapos mayonnaise.
Alright. Okay guys, let's try this Japanese fried chicken. Tingnan natin kung masarap ba, kung bakit siya pinipilian, if it's worth the hype. Let's go. First bite. Sarap. Malasa. Ang sarap ng original spices niya. Original spices. Nagko-complement sa chicken. Yung chicken, sakto rin yung lambot niya. Sakto yung lasa niya. Hindi matabang, malasa. Oh wow, sarap niya ito. Sulit na rin kasi medyo marami-rami na rin siya. For a single order. Yung mayonnaise niya, di nakakaumay. Pasalo to guys. Worth the hype. Kaya siya pinipilahan kasi masarap. Recommendable. Japanese fried chicken. Panalo. 10 of 10. Alright guys, let's continue on our food hunting. Let's go. Tignan nyo to guys, ang cool oh. Standing bar. Standing bar, literal. Nakatayo talaga yung mga tao sa loob. Ayan oh. Diba? Tingnan na sa kabila. Ayan, literal na nakatayo yung mga tao. Kaya siya standing bar since 1923. Ito guys, try natin to. Sabi, the best Japanese sweets are here. Ayan. So, para siyang mochi na may slice ng fruit sa loob. So, try natin tong strawberry. Kasi sabi, that's the best one. Ayan. So, ito yung price niya. 680 for medium, 780 for big size. Medium lang tayo. Alright guys, try natin tong frozen mochi with strawberry. So apparently sabi, ito yung pinaka best seller nila. Mas masarap to kaysa dun sa mochi na ano, na yung may red bean. Sarap. Parang siyang pinag-combine na ano, yung bilhin natin sa strawberry mania ng strawberry, tapos yung mochi, tinanggal yung red bean, pinag-combine. Boom, sarap, solid. Recommendable to. Walang pila pero advantage yun yun, masarap oh. Let's go. Tignan nyo guys, ang laki ng mga bote ng mga beer nila dito. Tsaka sake. Hindi ko alam kung sake ba to o beer. Ayan.